Manok nga yung ano mo, Diyos ko naman. Andito na pa, may production number siya, intermission, pagkatapos ng pelikula. Palakpakan niyo naman po si Morena. Oh! Galing Pampanga. Ayan. Siyempre, ayan, welcome sa mga vloggers and influencers. Thank you po. Baka meron kayo itatanong sa amin. Pasensya na hindi ako nakapagbihis. Galing pa kami ni Karen sa airport. Sa Japan. Thank you, Anje. Yes. Eto, may tanong na dito na sa kabilang side. Oh, sir. Ay, si Miss Leia, ate, oh. Hello. Jen. Good evening. Good evening. Hello. Yes po. Congratulations. Ngayon pa lang binabati ka na namin. Oji. Saan ba? Pwede na kami tumayo, ang ginaw kasi. Yes, ate. Sorry. Sinong nag-decide na namili ng theme para sa pelikula? Siyempre, ito yung ano ko, story and concept ko yun. Okay. How So, long ago did you plan na ganun yung ipapalabas? Yung planning stage namin matagal. Last year pa. Last year pa, nag-ano kami, ang kwento nito si Z, ay syempre first choice namin si Z. Sabi ko kay Ethel, pag hindi pumayag si Z, ang mahihirapan tayo kung sino yung gaganap sa role. Pag pumayag si Z, doon pa lang kami mag-audition ng mga kapatid. Kasi kailangan kahawig niya. Diba? Kung mapapansin nyo, walang mistiso ron. Puro moreno siya. Pati nanay. Yun. Kaya, nung pumayag si Z, ayan, doon pa lang kami nag-audition. Tapos, doon Ayun, tapos yung story. Yes. So, doon pa lang kami bumuo ni na John, Bidian, ni Ethel, ng Creative Den, Yes. si Direk Lau. Kung mapapansin nyo, nanginginig ang boses ko. Ang ginaw. Dito nga tayo. Bigyan nyo naman ng jacket. Sino ba may jacket? Jacket. Anyway, sorry. Yun lang. So, nilatag namin kay Z. Pero pwede yung si Z nang sumagot. Yes. Ano po, So, when Paano ba nakarating sa yung istorya? this Paano project was offered natanggap? to you, ano yung initial reaction mo? nung in-offer to sa akin nila Mama Ogs, Kailan pa? Last year pa? last year pa, ng Creative Den. So, nag-shoot kayo last year pa rin? Last year, Alright. November, Thanks. December lang. May November. issue ba sa kung last year? No! Yes, yes. Then, nung in-offer yun, ang tagal ko yung last project ko, parang medyo lagpas na ng isang taon mahigit. So, More than medyo nagpahinga muna ako saglit, and then, nung may mga in-inquire na project, isa to sa mga na nagustuhan kong gawin agad sa pagbabalik ko sa pag-arte. Dahil nakita ko yung pagkatotoo ng storya. Di ba? Parang alam kong ang sarap gumawa ng isang character na kahit na ganito, simple lang, hindi pa nasa bahay lang, family, hindi ganun walang malalaking eksena. Pero maraming discussion na nangyayari after. Ano nangyayari sa totoong buhay? Yun talaga. Yun yung pinaka point na sabi ko right and then umuo na agad ako pagka-present nila sa akin, hindi na ako umuwi, natulog, pinag-isipan. Doon on the spot tinanggap ko na yung project dahil naniniwala ako na marami itong tatamaan na mga kababayan natin Pilipino. At baka maging way din to para mabawasan at matigil yung mga ganong klaseng, di ba, toxic culture ng mga dito sa Pilipinas, sa mga pamilya natin. And yun, sana naman magkaroon siya ng magandang effect dito sa ating mga kababayan. Yeah, sorry, another question.
So, ano yung naging challenges nyo nung shoot kayo sa Clark ba yun? Sa Clark, sa airport, and then sa Pampanga? Yes, sa Clark po kami nag-shoot ng airport. Kasi sa mga unang araw natin, di ba? Sa mga Yes. unang, wala naman naging problema. Naging madali lang yung shooting namin kasi kompleto naman sa lahat ng permits. Pero yung sa house? Yung sa bahay sa Manila, sa may Manila. Tondo, Manila. Mabuti na lang yung mga staff and kasama namin sa team willing maging talents sa mga eksena namin. Kung nakita niyo yung airport, nandun si Miss Ethel. Nagkalakad katabi ko. At yung mga ibang kasama namin makeup artists at mga ibang production team nandun din. So, masaya namin siya binuo dahil isa kaming pamilya na kailangan magmukhang isang pamilya talaga. Walang toxic sa set. Yung script lang ang toxic. Anyway, thank you very much and congratulations. Thank you. Thank you, ate. Ito naman po si Sir Bobby at Manila Bulletin. Magandang gabi pa yun. Congratulations. Napakalinis ng pagkagawa ng pelikula. Walang mga pasikot-sikot, walang kaarte-arte. Simple pagkagawa ng movie. So my question is, I'm sure lahat tayo dumana sa toxic situation. Pero in real life, how do you deal with toxicity? What can you share? And siguro, advice or tips on how to deal with such situation? Ano pwede niyo pong i-share? Advice. Well, andito na kasi yan ako pagdilat ng mata ko, meron na dito sa pamilya natin sa Pilipinas na ganyang kultura na at hindi naman lumaki ako nang hindi ko naman siya tinitingnan ng negative. Kumbaga, siguro talagang ganito yata talaga dapat ang tamang gawin. Parang ganun. Well, nasa tao po yan. Nasa tao yan. Kung papayagan mo na lumagpas sila sa boundaries mo, nasa yun. Mas magiging problema mo yan. Pero kung lilimitahan mo naman yung boundaries, lilimitahan mo, well, may risk din na pwedeng magkaroon ng problema yung pamilya, yung relationship. Yun siguro yung magiging advice ko lang. Kung sobra-sobra naman yung kinikita mo, meron ka naman talaga, di ba? Bakit naman hindi? Pero kung naapektuhan na siguro yung sarili mong future at sarili mong kinabukasan, di ba? Yun, siguro medyo hindi na tama yun kung pati yun na natatamaan na yung pagsarili mo. Si Ogs? Kumbaga, ito yung pelikulang hinapay namin sa henerasyon ngayon. So ano ba ang gagawin ng isang Gen Z or millennial ngayon? Sa mga panahon ngayon, iba na, hindi ba? Kung nung araw yan sa atin, mga boomers and Gen X, talagang kakapit sa pamilya, kahit ano pang maging behavior ng pamilya towards us, di ba? So, ito hindi ba namin? Kasi, ayun na ngayon pag hindi mo na kaya, alis ka na. Ganun lang kasimple. So, kasi syempre, nung araw, hindi naman masyadong pinapansin yung mental health. Ngayon, lahat tayo meron ng mental health issue, meron ng, di ba? Masyado na natin pinaprioritize yung mental health natin. So, kung ano sa mga sitwasyon ang hindi na makakabuti sa mental health natin, bibitaw tayo para alagaan naman yung sarili nating mental health. So, itong pelikulang yun para sa mga mahal nila ang kanilang sariling mental health. And then, yung movie, tama ba? Premiere siya abroad before din sa Philippines? Yes. Bakit ganun po ang naging ganun? Japan, US? So, meron kaming nung nauna kami sa LA. Tapos, meron kami sa Dubai sa June 28 and 29. Tapos, Japan, July 6. Tapos, may Calgary, Western Australia kami sa June 29. So, meron pa kami sa mga Houston, Texas, sa San Diego, sa Sanfo. So, kumbaga magiging homecoming dito sa July 30. Okay. So, mas magandang, kumbaga, OFW kasi ito So, makaka-relate sila kahit yung mga balikbayan.
na kahit nasa abroad sila, iniisip pa rin nila yung pamilya dito sa Pilipinas. Okay. Pero ito pagpunta sa abroad, pag-showing na sa abroad, hindi pa siya mga festival, mga like regular screening na siya. Regular screening lang sa abroad. Special screenings Special po. screenings. International screenings kami. So, kung merong clamor or merong demand, ayan. At least, magandang balita yan. Meron pa kaming continuous pa yung showing namin doon. Congratulations. Thank you. Salamat po. Thank you, Sir Bob. Ayan naman po si Miss Kate ng Random Republica. Ayan. Ay, man. Hey, good evening. Congratulations po. Kapansin-pansin yung attention to detail, like pati boses ng batang Zanjo, ganyan. Gaano po kadali o kahirap yung pagpo-produce niyo dito? Anong connect nun sa boses? Yung, Siguro, para sorry. yung mga detalye, kumbaga. Okay. So, syempre, ako ay proud na sabihin sa inyo na ang mga dating tauhan ni Deo and Rinal, yung ng Dreamscape, yung aming teammates, ika nga. So, pinangungunahan niya ni Ethel, ni Kate. So, sila mismo yung nitty-gritty ng pelikula, talagang sila mismo humihimay. So, sabi ko, iba talaga yung iba talaga paggaling sa Dreamscape, paggaling sa kay Deo. So, hawa yon hanggang sa outside Dreamscape. Kaya, dami rin namin natutunan ni si ZL, suki ng Dreamscape yan. Kaya alam na namin yung galawan ng prod. Pero nanginginig pa rin yung boses ko sa ginawa. For Zanjo, kumusta yung pakikipagtrabaho mo kay Miss Susan? Yung working relationship? Hindi ko naman first time nakatrabaho si Tita Sus. Naging nanay ko na rin siya sa The Broken Marriage Vow. Siyempre, mabilis ako naging komportable dahil ito, pangatlong beses na yata yung dito sa movie na naging mother and son kami. Pero ito ibang atake naman. Lagi naman kami magkaaway dito. Unlike sa mga dati na pelikula o teleserye, lagi kaming mahal na namin isa't isa. Hindi madali nung simula akong i-shoot tong pelikula kasi medyo matagal ako napahinga. Pero dahil nandyan yung production, binigyan ako ng day na para mag-workshop ng solo. And then, yung second day namin, kasama ko na yung buong family. Kaya mas naging magaan, mas naging maganda yung flow nung storya at saka nung mga eksena namin. At ayun, talagang trabaho namin na maging natural yung pagiging pamilya namin, yung relasyon namin sa bawat isa at saka yung bawat character at kung ano yung relasyon namin, hindi parehas nung kay kuya, kay ate, magkakaiba talaga. Mas malinaw. Nakakatuwa si Z kasi siya yung tumawag nung humiling ng workshop. Hindi naman porke matagal ka na artista, parang kabisado mo na. Pero siya kasi, hiniling niya yon para yung dynamics ng buong pamilya, maaral niya. At maaral nila ang isa't isa. Kaya nakakatuwa na ganun ka-immerse, ganun ka-invested si Z sa project. Kaya thank you, pare. Kung pare ko kasi inaanak yung aking third daughter. Last question. Una po palabas sa ibang bansa. Kumusta po yung reaction ng mga Pilipino doon, ng mismong OFW? Hindi man sa nagbubuhat ako ng bangko, pero walang nagsabi ng hindi maganda ang pelikula. Sobrang nagandahan sila sa pelikula at hindi nila ine-expect yung ending. Lahat sila, alam nyo, sa totoo lang, pag nanonood ako ng premiere night ng mga pelikula, pag hindi ko talaga gusto yung pelikula, tumatakas ako kasi ayoko ma-MOS, yung man on the street, yung i-interview sa labas. Kasi lalo na kung ang hirap magsinungaling, di ba? Lalo na kung hindi ka sincere. Sabihin mo gusto mo lang pagbigyan yung bida kasi kaibigan mo yung artista. Eto, lahat sila nakakatawa. Gusto mo magpa-interview, pila-pila sila doon sa US. So di ba, parang hindi dahil gusto lang nila nga
magpakita sa camera, kundi willing talaga sila kasi nakaka-relate talaga sila. At kahit naman hindi tayo OFW, makaka-relate din tayo lalo na kung tayo yung inaasahan sa family, di ba? Thank you, congratulations. Sana po Thank you, Miss Kate. Tsaka yung paglabas po niyo baka merong may mag-MOA sa inyo. Kung nagustuhan yung pelikula, maraming salamat kung kayo po ay papayag mag-MOS. Kung hindi naman, tumakas na kayo. O bago tayo pumunta sa sunod na tanong, Nay, syempre, itong pelikula ay exclusive na ipapalabas, Nay, sa SM Cinemas. Hindi Yes, ba? opo. July 30. Maibanggit ko lang Oo. nung kasama kami ni Ethel sa SM. So, andun yung mga heads ng cinemas. Sa TV lang kami nanood. Ngayon, sabi nung pangalan nun, kalimutan ko na, yung head ng cinemas na nanginginig ang boses mo, Och. Sabi niya, ginaw na ginaw ka. Maginaw din ba doon? Hindi, sabi niya, ang ganda ng movie. Sana, Film Fest entry to. Sabi ko, wag na po, okay na po kami sa July 30. Oo. Hindi ho namin kaya yung labanan doon. Dito na ho kami sa July 30. So, okay naman sa kanila. At saka, sila rin kasi exclusive sa SM Cinemas yung How to Earn Millions Before Grandma Dies. So, nakakatuwa na sila mismo meron kaming marketing gagawa namin ng strategy yan. Kasi maganda. Kailangan mapanood ng marami. Yeah. Sana i-recommend din daw ng OWA. Sabi ko, paano yun? Wala na si Arnel. So, kailangan kong kilalanin si admin Kaunan. Pero maginaw talaga. O, teka, baka hindi ka masyadong ginawin. Ito si Sir Mark ng Entertainment Web. Hello po. First muna, congratulations. So, ipalakpakan nyo, ang ganda ng story and concept. Thank you. Para kay Mama O, nasanay kasi kami sa mga family movie tulad ng mga Tanging Yaman, Pilipinas. Totoo naman din talaga na maganda. Oo. Pero iba yung tapang ng pelikulang How to Get Away from My Toxic Family na alam mo na toxicity talaga yung tatalakayan. Binigyan nyo kami ng 3 minutong masayang pamilya at hanggang ending, puro toxicity lang. Just want to ask lang rin, Mama O, saan mo pinagdadampot yung mga kwento ng mahaderang tiyahin, adik na kuya, kapatid na pakiramdam mo, pasa ng mundo? Kasi hindi lang siya actually kwento ng OFW Kwento siya ng mga breadwinners na hindi nila alam bakit sila until now breadwinner. Hindi namin kasi magamit yung salitang breadwinner kasi 3 sila nagtatrabaho. Tapos may karinderya pa yung nanay. So, lahat sila nagtatrabaho kaya lang masyado lang siyang inaasahan. So anyway, lahat naman tayo relate doon somehow. So, yung iba ay ayaw lang sabihin. Pero sa totoo lang, kinumpile ko lang yung mga kwento sa akin ng mga friends, ng mga siyempre, nag-interview rin ako. Meron ding konti sa buhay ko niyan. Alin doon? Alin doon? Ikaw yung sahin, no? Aga. Si Jeng Jeng. Diba? So, kaya doon sa SM, talagang excited sila na tulungan kami at na sa July 30 ma-i-promote ng bongga. At syempre, pag SM exclusive, talagang sila mismo tumutulong. Pag syempre, lahat ng sinihan, sakop, wala, papalabas lang nila yun. Pero ito talaga, grabe yung support ng SM Cinemas sa amin. Tama naman, Nay. Talagang meron ka makikitang isang kamag-anak mo o kakilala mo dun sa pelikula, no? Oo. Sa buhay mo. O, eto naman.